Good day mga ka-Bigman Monitor. Today is our No Face Reveal Vlog episode 18. Okay. Niroll ko itong live na to kasi para sa inyong kaalaman regarding on different types of silicone oil, what oil to use, ano yung best para dun sa unit ninyo, ano yung hindi suggested para dun sa unit ninyo. Nandiyan pa ba yung sample natin ng silicone oil na pantunay na barel? Wala. Yan na lang. Hindi malaki. Bakit? Pero. Sino ba nag-log out? Pa-check mo kaya ito. No. Ayun, yun nga, yung regarding sa silicone oil. So, unang-una mga ka-airsoft, no? Kailangan gagamit tayo ng oil na para talaga sa airsoft natin. Okay? Yung ginagamit natin na oil sa tunay na baril, yung clear, no? Hindi natin pwedeng gamitin yon sa mismong unit natin. Okay? Yung kasi super lapot nun. Yung meron tinatawag kasi tayo na viscosity. Okay? Viscosity, ibig sabihin, yun yung thickness or pagiging thin ng isang oil, ng isang liquid. Hindi natin pwedeng gamitin yung masyadong mataas ang viscosity para sa ating airsoft. Okay? The more na mataas, the more na malapot. The more na mababa, the more na thin, hindi siya malapot. Okay? So, hindi pwede yung silicone oil na nilalagay sa tunay na baril sa airsoft natin. Short, okay? Number 2, hindi rin pwede yung WD-40 sa airsoft natin. Why? Kasi yung WD-40 mga airsoft is meron siyang contain na acetone content. Ang acetone content, hindi siya pwede sa airsoft natin. Bakit? Kasi yung acetone content, sumisira ng mga rubber at saka ng mga ABS plastic. Yung acetone content na dala ng WD-40, kaya siya nagpe-penetrate sa kaloob-looban, is nakakasira sa mga o-ring. No? Ang WD-40 is ginagamit yan sa mga makalawang na lugar. Sa bisagra, sa lugar na masasabi nating mahigpit, 'di ba? Pinapaluwag 'yan ng WD-40. 'Yun ang silbi ng WD-40 doon sa mga unit na 'yon, okay? Sino 'to? It's me. It's me ang kailangan ko, no? 'Yun ang silbi nun, okay? Ngayon, ito yung mga highly recommended na silicone oil, pero merong best pa rin na silicone oil, okay? Na ginagamit tayo. Number 1, ang ginagamit natin dito sa Bigman, kung makikita nyo sa mga live natin, is the Mighty. Bakit tayo gumagamit ng Mighty? Ito yung so far, yung pinaka the best na maire-recommend ko, yung Mighty, kasi hindi siya ganun kalabnaw, hindi rin siya ganun kalapot. Okay? Ang pinaka-importanting makuha natin dito sa silicone oil is yung silicone content niya na manipis. Okay? Ito, meron din silicone oil si Pop Dino. Hindi ko naman sinasabing pangit to. Kaya lang, hindi ako gumagamit nito kasi malapot to. Okay? Medyo malapot at saka malagkit. Ang nangyayari, yung unit nagiging messy. Ang nangyayari, yung unit sabihin natin paano ba sabihin to, nagiging madikit, no? Nagiging lousy yung unit ninyo. Imbis na maganda siya mag-response, dahil nga malagkit tong unit, tong oil na to, nagiging delay yung response ng nozzle, delay yung response ng blowback ng blowback spring, delay yung response sa loob. Kaya hindi ko nire-recommend to. Ang nire-recommend ko talaga at ever since na ginagamit ko is the Mighty. Saktong-sakto lang yung kahit temporary lang muna. So, saktong-sakto lang mga ka-airsoft yung pagiging
malapot niya. Okay? Hindi siya malagkit. Okay. Bakit importante ang silicone oil sa unit natin? Okay? Ito, sinasabi ko sa inyo. Tingnan nyo to mga ka-airsoft. Pansinin nyo to. Ito, nagkikiskisan yan. Okay? Ayan. Every time na pumuputok ka, yung baril mo, kumikiskis. Okay? Ngayon, without the presence of the silicone oil, yung unit mo, pwedeng masira. Bakit? Pakita ko sa inyo yung loob nito. Okay. Ayan. Kung mapapansin ninyo mga ka-airsoft, itong unit na to, ayan na, alloy siya. Alloy. Kumikiskis yung blowback housing dito sa rail na to, sa part na to. Ayan. 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 Kung mapapansin nyo, ayan o, nagkaroon na siya ng wear and tear. Ayan. Sinadya ko itong unit na to na gasgasin, sinadya ko talaga na wag lagyan ng silicone oil para makita nyo yung wear and tear na pwedeng mangyari rin sa unit ninyo. Okay? Itong alloy na to, kumikiskis yan dito sa part na to. Kung mapapansin nyo, bak na siya. Kita sa camera, look. Kita. Ayan. Kaya kung mapapansin nyo, bak na. Ayan. Oh. Dahil nga, wala siyang silicone oil. Ngayon, kung nalagyan niya ng silicone oil, mas magiging maayos. Pero dahil since hindi nalagyan ng silicone oil, so, ayan nga, nagbabak na. Okay? Ang silbi ng silicone oil, mga ka-airsoft, once na binasa mo to, inisprayan mo na yung nozzle, kakalat na yan dito sa paligid niya. Okay? Hindi mo naman kailangan isprayan ng isang buo yung unit mo. Ang kailangan mo lang isprayan yung nozzle. Pag inisprayan mo yung nozzle, kakalat na yan. Especially dito, sa part na to. Yan, kakalat yan. Ngayon, malulubricate na yan. Yung silicone oil na yon, eventually, mawawipe out yun. Okay? Mawawipe out yun. Pero dahil nag-spray tayo, kahit ma-wipe out siya, mag-iiwan siya ng very thin film dyan sa surface na yan. Okay? Pag meron siyang thin film dyan sa surface na yan, ang tendency niya is, hindi siya magkakagasgasan. Imagine niyo na lang, mga ka-airsoft, ito. Halimbawa, inisprayan ko ng silicone oil to. Inisprayan ko din to ng silicone oil. Nag-iwan ng thin film dito, nag-iwan ng thin film dito. Okay? Ipagpalagay na natin, ito kuha ka ng ito na lang. Ito. Halimbawa, nag-spray ng silicone oil dito. Ipagpalagay na natin, itong plastic na to, yung thin film na magpipill in between the gap of the two surface. Merong thin film dito, meron ding thin film dito. Pag nagkiskisan, ayan. Kaya mapapansin ninyo, pag kiskisin ninyo yung mga palad ninyo, di ba nagiinit? Kasi may friction. May wear and tear na nagaganap kung sa metal. Kung sa kamay naman natin, friction ang tawag. Pero dahil mayroong thin film na dulot ng silicone oil, hindi siya nagiinit. Di ba? Hindi mapupudpod, hindi ka magkakakalyo. Kasi merong thin film, very thin film na nagpi-fill in. Example ko lang po ito mga ka-airsoft, itong plastic na to. Example ko lang po ito, pero hindi ganito yung silicone oil. Yung silicone oil is a invisible film na lumalatag sa mga bawat surface. Okay na? Okay. Okay, so ayun na. E di ngayon, ito na. Kung ito, meron thin film, hindi magkakaganito yan. Hindi mapupudpud yan. Okay? Kasi ito, talaga sinadya kong hindi ko lagyan ng silicone oil. Ayun, ngayon, ano ba dapat yung bagay at lugar na dapat sinisilicone oil? Okay, number one, ito pag naka-assemble yung unit, ang lagi kong pinapayo sa inyo is, for example, dito lang tayo mag-i-stay sa 2011 pero bawat ibang unit, iba't ibang kailangang i-spray ng silicone oil Okay, pag 2011, number one na pinapa-sprayan ko sa inyo is itong part na to. Huwag na to nung gamitin natin
Kasi naka-sealed pa, sarado pa siya. Sayang naman kung bubuksan natin. Hindi rin ito ang gagamitin ko kasi tulad nga ng sabi ko, malagkit siya, no? So, gagamitin ko yung talagang silicone oil na ginagamit ko. Okay? Ito. Okay? Number 1 na kailangan isprayan natin is itong part na to. Ito. Kasi ito mga airsoft, grabe ang wear and tear nito. Wala yatang internet. Lock set mo to. No? Grabe ang wear and tear nito. This is the slide stopper. Eventually, pag hindi ka nagsisilicone oil dito, masisira to. Pag nasira to, imbis na hindi ka mapapagastos, mapapagastos ka kasi magpapalit ka. Okay? Yan, dito ko pinapa-sprayan sa inyo. Yan. Okay, ayan o. Kung mapansin nyo, nung in-sprayan siya, bumaba na siya rito. Ayan o. Ewan ko lang kung kita sa camera, pero gumapang na siya. Diba? Ayan, edi okay na yan. Number 1. Number 2, ikakasa natin. Ilalak to manually. Ang isa pa sa pinapa-sprayan ko is itong nozzle na to. Itong nozzle na to, once na in-sprayan natin to, bababa na rin yung oil sa mga gilid. Ayan, to. Yun. Okay? Kita nyo naman, di ba? Inisprayan natin to, inisprayan natin to. Dalawa ang ini-sprayan sa bawat unit. Bakit ko itinuturo to? Dumadami yung ka-airsoft natin na nagkakaproblema. Kasi, nagsisilicone oil nga sila, pero hindi proper yung pagsisilicone oil nila. Pero ngayon, dahil napanood nyo to, I just hope na masusundan ninyo ng maayos. Okay? Di okay na. Nalagyan na natin ng silicone oil. Yung dalawa sa pinaka-importanting dapat lagyan ng silicone oil. Okay. Ngayon, dako naman tayo sa magazine. Pahinga ako example ng mga valve. This is the magazine. Nilalagyan din to ng silicone oil. Diba? Pinapalagyan ko rin ng silicone oil. Number 1 sa output valve. Number 2 sa inlet valve. Okay. Ito ang example ng output valve. So, papakita ko sa inyo. Yan. Pengi tayong puting para makita. Kitang-kita. Okay. This is inlet valve. This is an example of output valve. Yan. Pwede ba natin itaas para mas naka-zoom, mas malapit sa camera? Tignan mo kung kita sa camera. Yan. Yan. Kung mapapansin ninyo, mga ka-airsoft, yung output valve natin, ayan makikita nyo, merong 1 o-ring. Ayun nasa pinakababa, number 2, and number 3. Meron 3 o-ring. Nasa ba yung panturo ko na manipis lang? Ayan meron 3 o-ring yung output valve. Mga ka-airsoft, isa lang dyan ang magloko, hindi ganong kita. Yan, kita sa 3. Kailan nasa center, nasa gitna. Okay? Ayan. Isa lang dyan ang magloko na o-ring, 1, 2, and 3. Isa lang dyan ang magloko, sasakit na ang ulo mo. Okay? Pag nagloko yung isa dyan, ayan, kita? Kita dyan? Kita. Yan. Ayan. Magloloko, no? Ayan. Pag isa lang dyan na magloko, or isa lang dyan ng mapigtas, or isa lang dyan ng lumutong, sasakit na yung ulo mo dyan, mga ka-airsoft. Kasi maglilik na yan. Okay? Yun ang iniiwasan natin, kaya tayo nagsisilicone oil. Okay? Itong mga o-ring na yan, dapat yan well lubricated ng silicone oil para hindi siya mag-brittle due to exposure sa chemical na dala ng green gas. Okay? Ayan yan Yan. Ngayon, makikita ninyo yung inlet valve, may o-ring din. Ilan ba ang o-ring ng inlet valve? 2. Ang inlet valve may o-ring dito. Okay, ito o-ring. At saka meron din siyang o-ring doon sa loob. Yan. Sana kita nyo, sana tanaw nyo yung o-ring sa loob. Okay? Yan. Yung inlet valve na yan, kailangan din natin maprotektahan yan. Kaya, importanteng nagsisilicone oil kayo. Okay, isa pa. Ito pa. Itong inlet valve na to, meron tong mekanismo sa loob. Okay? Meron tong mekanismo sa loob na yung mekanismo sa loob, meron pa ring o-ring.
Okay? Kaya ang o-ring nitong inlet valve na to is tatlong maliliit na o-ring. Okay? Ang output valve, ang o-ring nito is tatlong medyo may kalakihan na o-ring. Okay. Ngayon, sa pagkakataon na hindi ka maingat sa unit mo, hanap tayo ng o-ring. Yan. Sa pagkakataon na hindi ka maingat sa unit mo, saan ka kukuha ng o-ring, di ba? Kasi hindi ka naman shop, eh. Ayan, ganyang kaliliit yun. Ayan ha. Ganyang kaliit yung o-ring ng inlet valve outer na ng inlet valve outer ha. At ganito, papakita ko sa inyo, kaliit din yung o-ring ng output valve, ay ng inlet valve doon sa sinasabi kong inner. Ayan, oh, ayan. Oh, ayan. Kita ba yung color blue? Oh, ayan. Makikita nyo to? Saan kayo kukuha ng mga ganitong o-ring? Wala kayong makukuhanan yan. Okay? Para kita nila, para malaman nila na talaga siyang maliit, itatabi natin yung bibis. Okay? Ito ang bibis. Ayan. Oh, ayan. Okay, kita nyo naman, di ba? Yan ang bibis. Yan. Ito yung bibis natin. Ayan ha. Ngayon, tignan nyo, ang liit nitong o-ring na to. Okay? Ang liit din itong o-ring na to. Ayan. O, ayan ha. Itong o-ring na to, kung hindi nyo siya lalagyan ng silicone oil, ang buhay niyan, baka nasa 1 buwan lang. Okay? Mga 1 month lang. 1 month lang, within 1 month, pwedeng tumigas yan, pwedeng masira yan. Pero, kung yan, lagi nyong nalalagyan ng silicone oil, hindi siya natutuyuan, itong o-ring na to, at saka ito, kayang tumagal ng 5 taon yan. Okay? Ayan ha. Yan. Yung sinasabi ko na yan, mga ka-airsoft, totoo po yan. Okay? Pwedeng tumagal ng 5 taon yan. Pero, kung hindi nyo lalagyan ng o-ring, ang itatagal lang yan, baka tumagal lang sa inyo ng 1 buwan yan. Yan. Kaya, importante po ang pagsisilicone oil sa unit at saka sa magazine natin. Huwag nating papabayaan, huwag nating hahayaan na hindi magsisilicone oil ang unit and sa unit and magazine. Isa pa, kung bakit kailangan ng silicone oil ng magazine din natin, it is because ito, mga ka-airsoft, makikita nyo to. Itong output valve, meron tong spring. Ayan, no? Ayan, no? Ayan, no? Papansin nyo to, ha? Mapapansin, dahil. Kuha tayo long nose. Long nose. Ito. Okay, maliit na pang ipit. Nasaan? Wala? Ito na lang mga ka-airsoft pa. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo yan, may spring yan. Ibababa ko to ha. Ito. Ayan, bababa ko ha. Oh. Ayan. Kita? Kita. Ayan. Nakita. Bababa. Ayan, ganyan. Ayan, ha. Ibababa natin. Ayan ha, mga ka-airsoft po. Ayan, gumagalaw. Ayan, gumagalaw. May spring yan. Okay? Ngayon, yung spring na yan, pwedeng mag-stock up, pwedeng mag-corrosion kung walang o-ring. Imaginein mo na lang na itong unit mo nag-stock up, naka-permis na kababa. Ayan, naka-permis na nakababang ganyan. Diba? Magkakaroon na siya ng leak. Diba? Imagine niyo na lang, merong foreign element particles na kumalang dito. Magkakaroon na siya ng leak kasi itong valve na to, hindi na siya magsasarang ganyan. Naka-open siya, naka-slightly open siya na ganyan dahil merong kumalang dito. Okay? Ayan. Kaya ayan yung sinasabi ko mga ka-airsoft, no? Well, dito lang naman kayo makakanood ng mga ganyang vlog na dinidiscuss para sa inyo, para sa ikakabuti ng paglalaro nyo ng airsoft. Di ba?
Ayun. Kaya nga mga airsoft, no, ang sinasabi ko sa inyo, gumamit tayo ng nararapat na lubricants para sa unit natin. Okay? Short recap tayo. Ano ang kailangan lagyan sa magazine? Number 1, kailangan mong lagyan sa magazine the output valve and the inlet valve. Okay? Ngayon, sa unit, anong kailangan mong lagyan sa unit? Kung gumagamit ka ng 2011, number 1 is the slide stopper and the nozzle. Yan ang kailangan mong lagyan, ha? Again, slide stopper and the nozzle. Wala nang iba pa. Kahit wag ka na maglagay dito, kahit wag ka na maglagay dito, dito, kahit wag na, kasi dadaloy naman po yung silicone oil natin dyan. Okay? Kumbaga, mahapyawan naman na po yan. Ang tendency kasi, pag pinuno mo yan, lahat yan, mayat maya, tumatagas yung unit mo. Ang pangit tignan, kumakatas yung oil. Pangit naman po yun pag yung unit ninyo is kumakatas ng oil. Okay? Ayun. Ayun lang naman mga ka-airsoft, ha. Short topic lang to ng No Face Reveal vlog. Gusto ko lang kasi is ma-justify, maituro sa inyo kung bakit kailangan ng oil. Okay? Sa mga bagong pasok lang, sa mga bagong dating lang, pwede nyong i-replay itong live video natin para po matutunan ninyo kung ano yung dapat lagyan ng silicone oil doon sa mismong unit po natin. Okay? Mga airsoft, maraming salamat po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po.